Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, si Kali, pinanapan ko ng asawa na si Sus, yung aso ng aming kapitbahay na si Ate Jean. So ito yung mga preparation na ginawa ko bago siya magpastad. So syempre pag nag-hit yung aso ninyo, kailangan yung i-monitor. Kailangan yung magbilang ng 10 days or 9 days bago nyo siya pasampahan. So, may mga preparation na kailangan gawin bago magbuntis at after manganak. So, pagkatapos mastad, kailangan wag nyo siyang paliguan ng 1 week. Kasi minsan yung mga aso na nai-stress, lalo kung hindi sanay masyadong maligo yung aso ninyo. So, after 1 week, saka ko lang siya pinaliguan. Yung unang stud ni Kali, ito yon, first time ni Kali magpastad. So, nahihirapan kaming magpasampa kay Kali. So, ilang beses nag-try si Sus na sampahan si Kali, 3 beses. So, kailangan naming hawakan si Kali para mag-lock. So, pagkatapos nun, after na mag-lock na, the following days na, hindi na nahirapan si Sus na sumampa kay Kali. So mabilis na nag-lock. Hanggang 3 beses kasi namin siya pina-stud, alternate every other day. Eto na ngayon si Kali, after 1 week ng stud, yung mga changes sa kanya is parang merong sampalok na bilog-bilog yung tiyan. Yun yung sign na buntis ng aso ninyo. Pero tingnan nyo pa din, kasi minsan false alarm lang pala. Kasi minsan busog lang. So kailangan yung i-monitor yung aso ninyo. Dapat alamin ninyo kung anong date o kaya magbilang kayo kung kailan siya na-stud sa first stud niya. Kasi kahit 30 days na yan, mahirapan pa rin kayong malaman kung buntis yung aso ninyo eh. So dapat mga 40 to 45 days saka nyo mako-confirm na buntis na yung inyong aso. So yan, 1 week pa lang si Kali after ng stud, 7 days. Yan yung nakita kong pagbabago sa kanya. Lagi siyang tulog, ng tulog. Tapos yung tiyan niya para may mga bukol-bukol or yung sampalok. Yun daw yung sign na buntis yung inyong aso. So kailangan nyo rin po mag-prepare ng vitamins niya, yung Papi OB. Yun yung kadalasan na sinasuggest ng mga vet clinic. Ayan, imomonitor ko pa rin naman si Kali every week. Nito mag-upload ako, mag-video ako kung talaga bang buntis din siya kasi hindi pa ako totally sigurado kung buntis nga ba siya. So every week magsasend ako or mag-upload, i-video ko siya. Tingnan natin yung mga changes na pagbabago sa kanyang tiyan. Tsaka may mga changes din yan na ngayong ganyan siya, hindi siya masyadong kumakain, kunti lang yung pagkain niya. Masyadong siyang picky kumain, kailangan pang subuan, ganun, kailangan masarap yung ulam bago siya kumain, minsan ayaw pa niya. So kailangan nyo rin talagang alagaan mabuti para at least mag-take din yung pagbubuntis niya kasi sayang din naman. Katulad niyan ni Kali, 3 years old na siya, hindi pa siya nagbubuntis, so sayang din sa mga gustong magkaroon ng pure babies, di ba? Sayang din. So yun lang naman sa ngayon, bibigyan ko kayo ulit ng video after 1 week and imomonitor natin si Kali kung talaga bang buntis siya. Kasi yan pa lang yung tiyan niya, ang hirap ma-identify kung buntis, 1 week pa lang po yan. Tsaka maliit po si Kali, parang princess type kasi siya. So nag-worry din ako kasi baka mamaya mahirapan siyang manganak, ganun, kung just in case na magbuntis siya. Pero ganun talaga, kailangan natin lumaban sa buhay. Charat! So yun lang muna guys. So antabayanan nyo na lang yung aking ibang video kay Kali. And subaybayan natin ang kanyang pagbubuntis, kung talaga nga bang buntis. So every week mag-upload ako ng video. Kukuha ko siya ng video. Tsaka pagka lumaki na yung tiyan niya, if ever, kailangan natin i-trim yung ating mga pure babies kasi para pag nanganak or just in case hindi masyadong
marumi, or kasi pagka mahaba yung buhok parang ang bilis magdumi, para at least hindi tayo mahirapan din kasi tayo rin naman mahirapan yan eh. So yun lang muna guys, so abangan nyo po yung aking next video kay Kali. Bye for now guys.